Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Giancarlo Caguyat, Edson Nosde, Nel Herbito, Ronald Verbosidad, Chodoro Alonso, Mario Martir, Jamie Amadar. Nalalapit na nga ang laban ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament at ang unang makakaharap walang iba kundi ang FIBA World number 6 sa FIBA World Ranking na Latvia. Ito na nga ang pinakamahirap na test para sa Gilas Pilipinas dahil alam naman natin na hindi nga ito pipitsugin at masasabi nating napakalakas. Kaya naman marami nga ang nagbibigay ng prediksyon na hindi talaga mananalo ang Gilas Pilipinas dito. At sinasabi nga nila na 30 o 20% lang daw ang chance ng Gilas Pilipinas na matalo ang Latvia dahil napakalakas nga nito at may mga NBA player pa at bukod pa doon ay gumagamit ng European style of basketball. Kaya naman marami nga ang nagsasabi kahit na mga kapwa natin Pilipino na wag na raw umasa yung Gilas dahil hindi naman daw mananalo sa Latvia at hindi rin daw makakapasok sa Paris Olympic. Ngunit kung atin ngang babalikan ang FIBA World Cup 2023, sumabay naman ang Gilas Pilipinas sa lakas na mga power rankings na kagaya na lamang ng number 19 sa FIBA rankings na Dominican Republic at ang number 13 sa FIBA ranking na Italy. Hindi na nga masama yan sa Gilas Pilipinas at masasabi nating napakaganda ng kanilang performance. At yung mga Gilas players na ginamit sa FIBA World Cup ay kapareho lang naman nang gagamitin sa Olympic Qualifying Tournament. Medyo nabawasan nga lang ng kaunti at mayroong mga dinagdag, ngunit yung team chemistry ay nandun pa rin naman at hindi naman nawawala dahil magkakakilala naman yung mga players at nagkakaamuyan na nga yan pagdating sa court. Ang nagbago nga lang yung game plan at yung mga namamalakad dahil wala na nga si Coach Chot Reyes at si Coach Tim Cone na nga ang humahawak sa Gilas Pilipinas na paniguradong may matinding game plan sa Olympic Qualifying Tournament. Kaya naman huwag nating maliitin ang kakayahan ng Gilas Pilipinas. At magbibigay nga ako ng halimbawa, kagaya na lamang ng matindi nating kalaban noon na Japan na alam naman nating lahat na simula pa man ng FIBA Asia Cup ay hindi nga manalo-nalo sa Pilipinas at talaga namang hirap na hirap sila sa lakas ng Gilas. Ngunit kalaunan ay dumating sa punto na ang Japan ay bigla nang nag-upgrade ng kanilang pamamalakad sa basketball at nag-iba ng sistema, nagbago ng coach. Kaya naman ang naging resulta ay lumakas ang Japan at talaga namang hindi na mapigilan. Kahit nga ang powerhouse sa Australia ay hindi na kinaya ang Japan. Kaya naman naniniwala ako na ibang Gilas Pilipinas na nga ang ilalaban natin ngayon sa Olympic Qualifying Tournament at syempre iba na kasi ang namamalakad, si Coach Tim Cone na alam naman nating lahat na veterano ng coach sa PBA at meron nga itong napakagandang game plan at kilalang kilala siya sa triangle na ginagamit niya sa Barangay Ginebra. Kaya naman paniguradong ibang Gilas player na ang ilalaban sa Olympic Qualifying Tournament at paninindigan ko ang aking sinabi na around 75% ang chance ng Gilas na sumabay sa lakas ng Latvia. At muli sa mga nagtatanong naman kung saan ba mapapanood ang laban ng Gilas Pilipinas kontra nga sa Latvia, uulitin ko po, live po yan sa TV sa channel ng One Sport at One Sports Plus at pwede rin kayong mag-download sa inyong cellphone ng Pilipinas Live. At ang schedule nga ng laban ng Gilas Pilipinas ay sa July 4, 12 AM ng madaling araw. Tapos July 4 pa rin, 8:30 PM naman ng gabi kontra naman sa Georgia. Sa ibang balita naman, usap-usapan naman ngayon ang dating point guard ng Gilas Pilipinas na si Jason Castro na kung tawagin ay The Blur. Marami kasi ang naghihinayang dito dahil hindi na nga naglalaro sa Gilas Pilipinas. Kung tutuusin ay kayang-kaya pang maglaro ni Jason Castro sa Gilas Pilipinas dahil may edad pa lamang siyang 38 years old at malakas pa ang kanyang pangangatawan. Ngunit ay na rin mismo kay Jason Castro ay pinapaubaya niya na ang kanyang posisyon sa mga mas batang Gilas player.
Ngunit sa mga lumabas nga na larawan ni Jason Castro sa social media, dito nga makikita natin na meron din siyang bagong uniform ng Gilas Pilipinas na light blue na Gilas jersey. Ito nga yung gawa ng Nike. Kaya naman marami nga ang naintriga na baka naman tinatago lamang siya ni Coach Tim Cone at baka siya talaga ang pang 12 players ng Gilas Pilipinas. Ngunit yan nga ay haka-haka lamang at hindi pa nga sigurado. Malay natin ay nagbigay lamang ng sponsor ang Nike dito kay Jason Castro. Ngunit kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, kung babalik si Jason Castro sa Gilas Pilipinas ay malaking tulong ba siya? At sa tingin nyo ay meron pang ibubuga si Blur upang tulungan ang Gilas Pilipinas? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.